Creamline Cool Smashers nagsalita na sa tunay na dahilan ng kanilang pagkatalo kontra sa koponan ng PLDT High-Speed Hitters. And bago natin yan pag-usapan kaibigan, kung di ka pa nakasubscribe, pa-subscribe naman and pa-hit na rin ng notification bell. Maraming salamat po. Mga kaibigan, ang ganda naman nung naging laban kahapon ng Creamline at ng PLDT. Pero sayang po yung set 4 na sana'y makukuha ng CCS ang kanilang pagkapanalo at aabot pa sana sa set 5. Doon ng set 1 nakita natin nakalamang naman ang Creamline with 3 points lamang, pero pagdating ng set 2 and 3 dito na lumabas ang problema ng Creamline Cool Smashers. And while mga kaibigan, ano nga ba yung pinaka main reason ng Creamline kaya sila natatalo? Kung di naman sila natatalo, halos lahat ng mga laban po nila karamihan po maabot sa set 5. So ano ang nangyayari dito? Kung titingnan po ninyo mga kaibigan, pinapalakas naman ng CCS yung kanilang first 6 lineup, which is lagi na nga nilang ibinababa dito si Bea De Leon. Pero nakita natin si BDL hindi consistent yung play niya. Minsan maganda, minsan naman hindi maayos, pero nag-i-stay pa rin siya sa loob at hindi pinapalitan ni Coach Sheven Meneses. Sa naging lineup nga hapon ng Creamline, hindi ipinasok sa starting 6 etong si Tots Carlos, which is dapat yon ay laging nasa starting 6 lineup para hatawan. Once po kasi na naunahan na ang CCS ng kalaban nauna naka-score na ang kalaban at natambakan na ang Creamline, nahihirapan na po silang humabol. At nakita rin natin maraming pumupuna dito kay Davison, which is sinasabi hindi naman daw Pilipino pero naglalaro dito bilang import. Mga kaibigan, wala namang problema yan nasa rules naman yan at nakapirma na rin ng kontrata dito sa PLDT High-Speed Hitters. So pinayagan naman yan ng management, walang problema yan. Ang nagiging problema hindi etong si Davison, kundi ang sistema ngayon ng Creamline Cool Smashers na kung hindi po nila sosolusyonan ay baka hindi sila makapasok sa finals at matalo sila at malaglag sila sa semifinals. Nandun na tayo sa point na manalo or matalo, win or lose, automatically pasok pa rin naman sa semifinals ang Creamline Cool Smashers. Pero kung hindi po nila pangalagaan yung kanilang play, yung kanilang sistema, baka hindi na sila o hindi nila madepensahan ang kampyonado ngayong season. So malabo na rin, baka hindi rin sila magkaharap nitong sister company nila na Chocomucho Flying Titans dahil nasa pang top 4 na po sa PBL standings ngayon ang Creamline Cool Smashers, which is may 3 talo na nga po. Mga kaibigan, based din sa ating naobserbahan, kailangan i-rotate ng maayos ni Coach Meneses ang mga player ng Creamline. Yung mga bench player bigyan ng pagkakataon, baka nandoon ang sagot sa lumalalang problema ng Creamline Cool Smashers. Well mga kaibigan, patuloy ko kayong i-update and please huwag kalimutan mag-like and subscribe for more PBL and Creamline updates.